handa raw ilabas ng mga miyembro ng prosecution team ang kanilang mga SALN. Ngunit nangangamba silang magamit ito sa anilay black propaganda. Ayon sa ilang eksperto, dapat lang usisain ang naturang mga SALN alang-alang sa pagtataguyod ng kredibilidad at moralidad. Nakatutok si Mariz Umali. Nagsuriin ng GMA News ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga senator, judges at miyembro ng prosecution team sa impeachment trial, lumabas na kulang-kulang din ang kanilang mga sagot sa mga entries dito. Sa kaso pa ng mga kongresista, hirap kaming makita ang kanilang SALN para sa taong 2010. Bagamat may 5 SALN kaming nakuha, tumanggi ang iba at ni ayaw ipasilip sa amin ng Kamara. Ayon sa isang legal expert, dapat lang na usisain ang SALN ng prosecution team at ng mga senator judge. He who comes to court, yung mga nagtuturo na ikaw, you should be accountable, should also themselves be held accountable. So it comes to credibility also, not just a moral ascendancy. Ayon sa legal expert na aming nakausap, bagamat public document ang mga SALN, hindi rin ito basta-basta makukuha ng kung sino-sino. Maaari raw kasi itong abusuhin o gamitin laban sa seguridad ng isang individual. Pero kung katanggap-tanggap naman o lehitimo ang dahilan para makuha ang isang SALN, obligasyon ng isang opisyal ng gobyerno na ilabas ito at patunayan na malinis ang kanyang pamamalakad sa gobyerno. Kasama ang lead prosecutor na si Niel Tupas Jr. sa hindi nagbigay ng kopya ng SALN. Sa live interview ng Balitang Hali kahapon, yung aming news team, hindi rin sila nakakuha ng kopya ng inyong SALN. So parang how do you reconcile for the fact kasi syempre, if you come out against the Chief Justice saying he should show his SALN, disclose, make it public, then the prosecutor should be doing the same thing po. Kung nag-request ka sa akin, bibigay ko sa'yo. Hindi sir, kasi yung video namin, sige sir, magre-request talaga kami sir. Pero kumambyo siya ng aming hingi na ang kopya ng kanyang SALN. Ayaw lang namin malihis. Malihis yung issues. Ang on trial dito is the Chief Justice, the SALN of the Chief Justice. But it does not necessarily mean na hindi namin i-disclose. In fact, dinidisclose ng House of Representatives every year at nakikita nyo naman yung net worth namin. Siguro yung timing lang na magagamit sa black propaganda. Sabi ni Representative Miro Kimbo na isa sa mga nagbigay ng kopya ng SALN niya, nangangamba raw ang ilang prosecutor na baka raw kasi magamit ang SALN sa black propaganda. Nagdadalawang isip yung iba dahil baka nga maging distraction ito, gamitin ito ngayon. In fact, yung iba, nagbigay na pero sabi nila is, pwede bang wag isabay yung pagdating ng mga istorya dahil baka ito gamitin na... lang. At tandaan natin, the person on trial here is the Chief Justice. Hindi dapat siya mahirap kunin kung meron kang rason para kunin. Bakit naman sila natatakot na may black propaganda? Ano ba tinatago na natin, hindi natin alam? Matatandaan kasama sa ikinaso na prosecution kay Chief Justice Renato Corona ang hindi niya pagsasapubliko ng kanyang SALN at ang hindi kompletong entries nito. Ako, anytime they can look at my SALN. Basta ako complete. Gusto niyo kumuha ng kopya, kumuha kayo. Okay. All legislators and everyone has the presumption of good faith in filling out the forms. Kamakailan ay naglabas ng bago at mas detalyadong SALN form na kailangan sagutan ng mga empleyado ng gobyerno. Mas detalyado raw ang bagong SALN form at kailangang isama pati ang gastos ng pamilya at halaga ng buwis na binabayaran. It over-complies with the law. I mean, it asks information na no longer required by law. And na-hear naman ito ng committee ni Senator Trillanes at ang balita niya sa akin, I think the Civil Service Commission has agreed to at least postpone the use of the new form of the SALN. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Bumuelta ang tinatawag na law firm na pinaratangan ni Chief Justice Renato Corona na nasa likod umano ng papatalsik sa kanya sa pwesto. Sa isang pahayag, iginiit ng law firm na CDC na walang basihan at walang katotohanan ang mga paratang ni Corona. Inililihis lang daw nila o nito ni Corona ang pansin o atensyon ng publiko sa mga issue sa impeachment trial. Matagal na raw walang kaugnayan sa kanilang law firm si Associate Justice Antonio Carpio na naging maestrado ng Korte Suprema noong taong 2001. Noon palang Disyembre ay inihayag na nilang hindi sila makikibahagi sa impeachment trial. Kung sakali man daw na makonvict ng impeachment court si Corona, gagalangin daw nilang pa siya ni Pangulong Aquino na magtalaga ng ipapalit na punong maestrado.